I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, nakikita ko. Siya po si Senator GB Ejercito Estrada. Itong nakaraan guys, mayroon po akong in-upload at mayroong video na nag-leak galing dyan po sa Senado sa executive session na si Senator GB Ejercito, isiniwalat niya mga kababayan yung mga pro DDS vloggers na pinupunduhan ng China. My goodness, ano yun, para paninira. No, ganun pa man mga kababayan, ito mayroon po siyang uling isiniwalat mga kababayan. Ito po ay courtesy ng Pilipinas Today. Ang sinabi po dito guys, basahin po natin. Mayroon pa yan Ang sinabi po dito guys, basahin po natin, medyo malabo Ito ang hinayag ni Senator GB Ejercito, ang hingan ng reaksyon ng Pilipinas Today ngayong Huwebes, December 7, itong nakarang araw guys, sa lumulutang na balita tungkol sa may nagpaplanong umanong patalsikin sa pwesto si President Marcos Jr. O, diba guys? Maging man si Congressman Erwin Tulfo, isiniwalat din niya yan guys, yung mga kartel, talaga namang ginagawa nila ng pagsasabotahe dito sa mga produkto. Para lang masira lang itong gobyernong Marcos Jr. Basahin po natin yan mamaya. So sabi po dito guys, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng mga tao, no? Hindi makahintay sa 2028 para makaupo. Atat na atat yung pagbibintang nila sa isang speaker. Sabi nga ng lula ko, bintang ng bintang. Yung pala sila po ang may gawa niyan. Nakikita nyo ito? Sabi, hindi nakakabuti itong political bickering. Ayan guys, Kaya nga, tinatanong ko po sa inyo, sino ba ngayon ang maingay sa social media? Diba? Sino bang maingay? Dati-rati ang maingay, mga dilawan, mga kakampingot. Ngayon, ang mga maingay ngayon, yung mga DDS. Diba? Nakita nyo yan. Now, ang tanong ko sa inyo, na bibigyan nyo po ako ng isang video or isang post ni Speaker Martin Romualdez kung talagang inaaway niya si Sara or talagang binabanatan niya si BP Sara sa social media. At bigyan nyo din ako ng source ninyo kung saan banda na ipinost ni Speaker yung mga paninira at inaaway si BP Sara. Bigyan nyo ako para ma-post natin, no, 'di ba? Para natin, isawalat natin sa social media. Pero pag wala, so ibig sabihin, kayo lang po yung atat na atat sa 2028 sapagkat walang deklarasyon na ipinahayag ni Speaker of the House, na tatakbo sa pagka-presidente. Kasi ang katwiran niya, focus lang sa trabaho. Walang personalan. Siyempre guys, binabanatan ni Tatay Digong siya no? Kahit wala namang deklarasyon, wala naman mga video na sinasabi, tahimik lang si Speaker. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbabanat sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. So sabi po dito, nakakawa si PBBM trying to save our investment, our country. Hindi nakakabuti itong political bickering. I'm not siding with anyone. I'm not even part of the unity team, but I am supporting the president and his decisions because he's wanted. But he was mandated to rule for 6 years. Sabi po ni Senator Ejercito Estrada. Ito guys ang nakakalungkot, no? Sa panahon ngayon, himbis nakapokus sa trabaho, pero yung iba nakapokus sa pang-aaway, panlalait sa kapwa Pilipino, no? Hindi nyo pwedeng sabihin kay Speaker, no, na ipagtatanggol kung anong dapat ipagtatanggol. Hindi pwede guys Bakit? Hindi po lahat ng desisyon ng mga congressman pwedeng manipulahin ni Speaker of the House. Mali po kayo doon sapagkat mayroong sariling desisyon ang mga congressman dyan sa House. Bigyan ko kayo ng example. Katulad na lang po ng confidential fund ni BP Sara. Bakit nanggagaliit itong mga DDS? Kasi tinanggalan ng confidential fund. Yes, okay. Lalo na nanggagaliit because nakipagkita si Speaker sa mga makabayan bulok. Ang gusto nila kasi, itong mga DDS, actually, ipagtanggol ni Speaker, no? Itong confidential fund. Mali po kayo.
kahit si speaker ay speaker siya sa loob ng House, wala po siyang magagawa kung ang majority ng congressman na ayaw ibigay yung confidential fund, walang magagawa si speaker. Now, kung manipulahin niya or kausapin itong mga congressman na ibigay yung confidential, baka naman guys, si speaker ang maging masama dyan. Mapatalsik sa pwesto. So, sa madaling salita, rules is rules. Kung ano yung patakaran sa kongreso, yun po ang masusunod. Sapagkat ang mga congressman na yan, dekalidad po yan. Mga profesional, may sariling agenda, may sariling panukalang batas, at gumagawa sila ng batas. Wala pong magagawa si speaker. Speaker lang po siya. No? Pero yan po ang kamalian ng mga DDS. Hindi nyo po naintindihan kung ano ang rule sa loob ng Senado. Ang hirap sa inyo, pati si Tatay Digong, ayon, na tumulong sa kakababanat kay Speaker, garon din si Attorney. Diba? Ayun, lumalabas din ang mga pahayag, mga kababayan, na si Tatay Digong daw nasa likod ng destabilization. Ngunit, ipinabulaan po ni dating Pangulong Duterte na wala po siyang kinalaman. Kaya ko nasasabi guys, tungkol dito sa about Speaker and Sara, kasi maling-mali ang mga paratang po ninyo kay Speaker. Kayo lang po ang nangaaway, hindi po si Speaker. So dito guys, no, tama po yung sinabi ni Senator GB Ejercito. Ang hirap sa inyo, no? Paano po tayo asinso kung ganyan ang mga pag-uugali nyo? Malayo pa 2028. Ang aga nyo nangampanya, my goodness. Ito naman si BP Sara, mahilig magparinig sa social media. Natanggalan yung confidential fund, sasabihin niya doon sa kanyang speech, kung ano yung sinabi niya doon. Ang nagtanggal, sabi niya sa confidential fund ay kalaban ng bayan. How? Paano? 'Di ba? Paano? Hindi mo pwedeng diktahan ang mga congressman. Kung majority ng congressman ayaw ibigay yung confidential fund, wala po kayong magagawa doon. So, ngayon, mga kababayan, tama po itong sinabi ni Senator JB Ejercito. Ito po yung nakakalungkot sa atin. Gusto natin umasinso, pero yung iba, wala Walang plano. Ang plano nila, kundi, nag-iingay, manlalait, maninira sa social media, sa gobyerno, at saka dito sa kongreso. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng investigasyon tungkol dito sa pagpapalabas ng fake news. Ngayon, ang lumalabas, ang lumalabas ngayon ay ang kongreso, ay lumabag daw sa batas. Di ba? Siguro guys, hindi naman gagawin ng kongreso yan, yung pagdidinig ng mga hearing dyan tungkol sa SMNI, sa fake news ni Kairit Madam Badoy, kung labag sa batas yan. Remember, sa kongreso guys, mostly the congressmen are abogado, madaming abogado. So they all know kung paano ang pamamaraan or ang batas na gagawin. Kung lumabag sila sa batas, of course guys, alam po nila yun. Ngunit ang naging masama ngayon ang kongreso kaysa bulok. Tulad din sabi ni dating Pangulong Duterte, rotten, yung pag-aakusa sa kongreso guys, medyo hindi maganda. Kaya minsan, makikita nyo, kahit ayaw ni speaker na kahit ang ibig sabihin ko, yung ibang mga DDS na sinasabi, nasa likuran si Speaker of the House sa pagkaroon ng hearing, mali po kayo. Hindi nga nagsasalita si speaker, kaya ang gumagalaw ngayon yung mga congressman. Ayaw pumayag ang mga congressman na binabanatan nyo ang House of Representatives. Mga congressman yan. Kaya yan ang ginawa nila. Tingnan nyo, sa kadadaldalan nyo, anong nangyari? Yung hindi nakalkal. Yan, tingnan nyo, nalagay sa alanganin ang SMNI. Kagagawa nyo yan. Wala kayong dapat sisihin dito kundi kayo. Mahilig kayo kasi magpapatutsada. Panlalait, pambabastos, pagbibintang sa social media. Ngayon, lagi natin tandaan, ang consequence or karma laging nasa tabi nyo yan. Yan ang mahirap sa atin. Now, hindi lang po yan, mga kababayan. Ito pa, may sinasabi po si Senator JB Ejercito, mga kababayan. Basahin po natin. Ito na naman, mga kababayan. Another posting ng Pilipinas Today. Ayan.
Ito guys ang mga source ko legit. Kaya wag kayong kukontra sapagkat mayroon akong original na source dito. Hindi po ako nagpapalabas dito ng fake news. Tandaan niyo po yan. Mayroon akong kahihiyan din sa sarili. Hindi ko ugali yun, nagpapakalat ng fake news dito. So anyway guys, tingnan nyo dito. Anong sinabi dito? Basahin po natin para kompleto, Ricardo. Pilipinas Today. Sa eksklusibeng panayaw ng strictly confidential by the Filipinas Today, ayan, sinasabi ni Senator GB Ejercito na nagulat siya nang malamang may ilang Pinoy vloggers daw ang pro-China at hinala niya na binabayaran umano ito upang maimpluwensyahan ang publiko pabor sa China bilang bahagi ng destabilization effort laban sa gobyerno ng Pilipinas. Tingnan nyo. See? Kapwa Pilipino. Mismo Pilipino. Sisiraan ang sariling bansa. Pero nyo yung guys, saan kayo makakitang ganitong klaseng mga tao? Pera nga naman, makapangyarihan sa lahat. Dito sa mundo ang hindi ko lang talaga natantya, di ko rin sukat akalain because in this kind of circumstances, sa ganitong mga sitwasyon, I expect that all the Filipinos would really behind. Tayo'y binubuli ng isang superpower. In this case, ang China. Dapat bilang Pilipino nagkakaisa. Tama nga naman siya. Tama nga naman. Pero hindi, guys. Hindi. Ang mga ibang Pilipino, especially itong mga madaldal sa social media, kung bumanat manlalait wagas. Di ba? Sabi pa dito, siyempre Coast Guard natin, Navy, ang mga mangingisda, nakakainit ng ulo pag nalalaman mo ang hindi ko natantya, meron palang mga ilan na pro-China sila. Nagulat ako doon na ito yung mga nagbabas sa akin, mga vloggers. Alam nyo kung sino ito mga, nandyan ang mga higad, yung mga bansot, nandyan sila. Marami-rami rin sila, mga isang grupo sila, mga dating aktibo sa dating administrasyon, pero siguro sila yung tinap ng China to help them. Okay? Malinaw na malinaw yan ang sinabi ng Pilipinas Today. Okay? Sabi pa ni Senator Ejercito, destabilization effort, pinundahan daw ng China. Ang suspect ko kasi dito, which I think even the defense official confirmed that there is a stabilization effort na China is also funding. Kasi nga, because of our issue with the West Philippine Sea, pagbubunyag ni Senator Ejercito Estrada. Tingnan nyo guys, ang mga pinagagawa itong mga tao na ito. See? Samantalang si Pangulong Marcos Jr. todo effort, no? Sa paghahanap ng solusyon sa problema ng Pilipinas. Ito naman mga salot sa lipunan, todo effort lang, para lang manira sa gobyerno. Saan kayo makakita? Kung kailan po tayo nagkakaroon ng magaling na pangulo, ito na naman ang mga taong ito. See? Ano kayo masasabi nyo dito mga kababayan? Well, regarding this issue guys, sa destabilization, actually, sinabi na po yan ni EFP Chief Browner sa kanyang speech itong mga last month, no? Mayroon akong naiano dyan guys, may mga ganyang, destabilization. Jesus Maria Jose. Naloka ako sa mga tao. Gusto nila kaguluhan, no? Ayaw nila ng katahimikan. Si Pangulong Marcos Jr. gusto niya kapayapaan sa Mindanao, yung sa amnesty na ibigay sa mga former rebels para lang hindi na talaga manggugulo, pero ngunit mayroon talagang kumukontra. Ito po guys, tandaan nyo, mula ngayon, itong mga pro-China na mga politician, nako, mag-isip-isip po kayo. Baka mamaya pagising nyo, gagawing probinsya ng China itong Pilipinas na ito, mga kababayan. Patuloy po natin, suportahan ang ating mahal na Pangulo. No? Sapagkat si Pangulong Marcos Jr., walang ibang hangad yan mga kababayan, kundi ang kabutihan at kapayapaan ng mamayang Pilipino. Matagal na tayo lugmok sa kahirapan guys. Ngayon, pinipilit niya ginagawa ng paraan para lang maiangat muli ang bansang Pilipinas, lalo na po sa pagdating sa ekonomiya. Diba? Tingnan nyo ang kanyang mga ginagawa. Diba?
ewan ko, hindi ko na alam guys kung ano bang klaseng mga pag-iisip or pag-utak ng mga taong ito. Nasisilaw sila sa malaking pera. Alam nyo po ang bansa na yan Tuso po yan. Mahalin natin ang sariling atin. Mahalin natin ang sariling bansa natin. Huwag yung iba. Huwag kayong nagpapanunukso sa mga perang milyon-milyon. Madaling makita yan kung magtatrabaho kayo ng masigasig at may kasipagan. Tingnan nyo guys So nagpapasalamat po tayo kay Senator Ejercito Estrada sapagkat guys lahat yan talagang isinisiwalat niya sa buong social media. And of course, para naman mayroong updates ang mamamayang Pilipino at alam ng lahat. At yun din naman po ang ginagawa natin dito. I-spread natin ang mga news na hindi dapat, na para malaman ng mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kasi maganda nga yan na i-spread natin. At least magiging aware tayo at magtulong-tulong tayo sa pagdarasal na sana wag naman magkaroon ng ganitong klaseng mga dista-dista na ito. O 'di ba kaguluhan, ang hangad natin ay kapayapaan. Kasi kawawa guys ang ating mga kababayan na talagang naghihirap sa totoo lang. Katulad ng sinasabi ko Pangulong Marcos Jr., walang ginawa kundi trabaho ng trabaho. Ngunit mga kababayan, sa mga magagandang programa niya, sa mga effort niya ay mali pa din sa mata ng mga anti-Marcos sa totoo lang. Well, alam nyo kung sinong mas maingay ngayon mga kababayan, walang iba kundi alam nyo na. So, yun guys, kayo anong masasabi nyo po dito? Ipagdasal po natin ang bansang ito, ipagdasal natin ang ating mahal na Pangulo at ang Marcos administration, sana peace, love, and unity. Love your country. So, ito naman guys, yung binunyag ni Congressman Erwin Tulfo, itong mga nakaraang buwan pa, So, baka mga magkasabwat pa alam nyo guys, Marcos ang nakaupo, kaya ganyan talaga. Binukig ni Erwin Tulfo, PBBM, ayan ginigiba ng Rice Carter. So, basahin natin. Yan po guys, courtesy ng, courtesy po ng Abante po yan. Ang sinabi po dyan guys, nakarating sa kalaman ng Kongresta ang umano'y plano ng kartel na siraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay CIS Party List Representative Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Lalo't pat ipinangako nitong ibaba niya sa 20 ang presyo ng kada kilo ng bigas. Let me correct guys, hindi po pangako ni Pangulong Marcos Jr. Let me correct hindi pangako ang 22 na per kilo ang bigas. Yan po ay hangad lang naman ng Pangulong Marcos na sana mas mababa pa ang presyo ng bigas. Hindi po pangako yan. Dahil wala siyang sinabing pangako. Hangad niya lang. Sana. Sabi niya pa dito guys, iyan ang sisilipin ng Committee on Agriculture ng House sa pangunguna ni Congressman Mark Imbarga sa mga darating na araw. Wika dito po sa isang radio interview. Sabi pa dito guys, sabi po dyan, may narinig kami sa House na ganong grupo gustong magulo, magalit ang tao sa administrasyon, kaya dito nila ipinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman, kapag kumalam ang sikmura ng mga tao, magagalit doon sa gobyerno. Pagsiwalat ng Kongresta, nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nag-hoard nito. Agay. Sabi pa dito guys, hindi kasalanan ng gobyerno kasi tinatago ang bigas. Diin pa ni Tulfo. Tinukoy ng Kongresta ang ginawang pagsalakay ng mga operatiba ng Bureau of Custom kasama sina Speaker Martin Romualdez at si Tulfo nga sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. Doon nakita ang higit 200,000 sako na bigas na naglakahalaga ng 500 million. Ang bigas na nanggagaling sa Vietnam, Cambodia at Thailand ay nire-repack upang palabasin na inani sa Pilipinas upang mas mataas ang presyo ng pamilihan.
So yun mga kababayan, siguro narinig yung mga binasa po natin. Yan po ay pinaplano talaga itong mga salot sa lipunan. Ay, hindi lang po guys, mali mo kasabwat yung mga cartel na yan sa mga nangyayaring distab ngayon. O tapos ang plano nila sa pagkain, itong mga ibang grupo o dito nakatuka itong mga to. So sana po no ipagpadasal po natin ang ating mahal na Pangulo na naway po gisingin itong mga taong ito na huwag gagawin yung mga masasamang balak sa gobyerno sapagkat nagtatrabaho naman po ng maayos ang Pangulo at maganda naman ang kanyang pamamalakad. Ngunit hindi maganda ang pamamalakad ni Pangulong Marcos sa mata ng mga salot sa lipunan. Mga anti-Marcos, ika nga. Tsaka huwag nyo sasabihin sa amin na, oh, binudol kami, excuse me. Sabi nyo lang yun dahil hindi nyo naman talaga binuto ang Pangulong Marcos Jr. Hello. Hindi kami pinanganak kahapon, okay? So, but yun guys, ang ating gagawin is pagdasal natin ng bansa natin, especially our beloved President Marcos Jr. And sana pa maging successful, tuloy-tuloy ang mga pagbabago, no? At more magandang programa and more investors sa Pilipinas, no? Walang hangad ang Pangulo kundi ay naghahanap ng tamang solusyon para lang maibsan ang mga pangangailangan sa bawat pangangailangan ng Pilipino. Sa kuryente, agriculture sector, lahat-lahat, etc. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching and see you again guys on my next upload video. Bye and babush!